Breaking news mga kababayan, nako magugulat po kayo dito. Isa pong apo ni Andres Bonifacio, sumabog na at talagang nagsalita na. Magugulat po kayo sa kanyang mga birada at mga revelasyon na ikakagulat ng Malacanang. BBM, meron po siyang mensahe sa'yo. Panoorin mo. Grabe. Ang apo ni Andres Bonifacio, dala-dala ang dugo na nananalaytay sa matapang na sigat Bonifacio na mala Jose Rizal. Diba si Andres Bonifacio, ang kanyang panlaban ay itak, gulok. Si Andres Bonifacio ay matapang na talagang itong batang ito ay dala-dala niya ang lahi ng matatapang. So eto na, grabe ang mga birada niya. Talagang binulabog ang Malacanang dito. Panoorin po natin sabay-sabay. Nakakagulat ito mga kababayan. Ngayon ko lang nakita ang apo ni Andres Bonifacio na magalit ng ganito. First time in the history na merong nagsalitang matapang. Eto na po. Isa sa panawagan ng Marcos resign at bumaba ka na sa pwesto sapagkat hindi na babagay sa ating bansa na merong presidenteng bangag na wala sa tamang pag-iisip. Ang dapat natin ipalit, walang iba kung hindi si VP Sara. Automatic yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. Kung gusto mo makipag-usap, John B. Crimulia ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag. At hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John B. Crimulia. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test. Hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Pumuputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez, na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw. At ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Hindi ako pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol. Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumaba. Kung gusto niya magsutukan pa. Ayan mga kababayan, talagang mala Andres Bonifacio ito. Lahi ng mga matatapang. Grabe ang kanyang hamon. Pati si John B. Crimulia, talagang pinalagan ng apo ni Andres Bonifacio. Nakita nyo naman, salita pa lang lahi na ng matatapang. Matindi po ito mga kababayan ko. Isa pong kasaysayan po ito na merong lumutang na kapamilya ni Andres Bonifacio. Napakatindi. Mauukit ito sa kasaysayan mga kababayan. Isipin nyo, nung panahon ni Andres Bonifacio, ang kanyang kalaban ay ang bansang Espanyol o mga Espanyol na mga Spanish na sinalubong ang mga tangke. Samantalang si Andres Bonifacio ay dala-dala ang matalim na gulok. Isa talagang Andres Bonifacio ang batang ito. Matindi. Panoorin po natin ang pagpapatuloy ng kanyang mga birada na talagang bibirahin po ang Malacanang dito. Napakatapang po mga kababayan. Mas matapang pa ito kay Diego Silang. Diego Silang ba mga kababayan? Or Gabriela Silang. Mas matapang itong batang ito sa panahon ngayon. Panoorin natin. Talagang malaki ang galit ko sa mga kurap na politiko at mga buhaya, pati dito sa mga tuta na mga ulol, na mga walang utak, itong tuta na mga kurakot. Kaya kami mga Pilipino, mga kabataan nila nagkikisa sa panawagan ng Marcos resign at bumaba ka na sa pwesto sapagkat hindi na babagay sa ating bansa na merong presidenteng bangag na wala sa tamang pag-iisip. Yan ay hindi galing sa kung sino-sinong Pilipino. Yan ay galing mismo sa bunganga ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, na si Bongbong Marcos ay bangag at adik.
Kung pagbibigyan ng pagkakataon, makababasa pa si Pangulo, sino sa tingin mong ipapalit? Ang dapat natin ipalit, walang iba kung hindi si VP Sara. Automatic yan, si VP Sara ang pumapalit sa kanya. At yan ay ayaw ng mga dilawan na mangyari na si VP Sara ang maupo na presidente, pero hindi nila alam na sila ang gumawa sa batas na yan na pag lumawa ang isang presidente ay ang vice president ang susunod. Tapos ngayon, ipagsisigawan ng mga kaliwan na pati si Sara ay mag-resign. Bakit? Alam nila na mapuputol ang mga sungay nila pag si VP Sara ang naupo. Wala ni isa na ang pwedeng mangungurakot. Suko na lang di makakaintindi nun. John B. Rimulya mula sa DILG. Ayan mga kababayan, napakatindi na mga revelasyon na ito. Na talagang ayon dito sa apo ni Bonifacio, na talagang kamukha ni Andres Bonifacio, ang batang ito, talagang hinamon niya na si BBM ay mag-resign at kailangan ay si VP Sara ang pumalit dahil alam nila na pag si VP Sara ang nakaupo ay mapuputulan ng sungay ang mga buhayang ito. Naku po mga kababayan, napakatindi. Ituloy-tuloy pa natin ang mga revelasyon ng apo ni Andres Bonifacio. Talagang matapang ang kanyang panawagan. Ano yung mensahe niyo sa kanya kung gusto niya makipag-usap ng harapan? Kung gusto mo makipag-usap, John B. Rimulya ng harapan sa taong bayan, bumaba ka dyan sa pwesto at explain mo sa taong bayan na ang amo mong bangag ay hindi bangag. At hindi maniniwala ang taong bayan dyan, John B. Rimulya. Kung hindi siya magpapadrug test, kailangan yung magpadrug test. Hindi lang ang amo mo kung hindi pati ikaw. Pumuputi na ang buhok mo, wala ka pa rin utak. So, gusto yung sundin yung sinasabi ni Senator Amy Marcos na magkakoni kay Yes. si Pangulo. Bakit? Kung gusto nila na ang taong bayan ay maniwala pa sa kanila, kailangan nilang gawin yon para maipakita taong bayan totoo na ang binibintang sa kanila ay hindi totoo. Nagsasagawa na yung ICI ng investigasyon sa mga Okay, kamtaong bayan, walang paniniwala sa ICI. Bakit? Ang ICI, ginagawa nila ngayon ng state witness si Martin Romualdez, na alam naman natin na si Martin Romualdez ay isang malaking magnanakaw. At ang ICI ay isang bayad na departamento ni Bongbong Marcos na hindi maglalabas ng katotohanan. Naniniwala ba kayo na hanggang Pasko meron pang makukulong madadagdagan pa? Sunod-sunod na yan! Sunod-sunod na yan at ang pangarap ng taong bayan ay si Bongbong Marcos ang makukulong pati si John B. Rimulya. So sila ba yung sinasabi ng malaking saka? Yes, si Bongbong Marcos ay isang malaking balye ng pating. Napakalaki ng mga sungay. Siya yung tulo ng mga pagdalako sa ating bansa. Alam nyo, kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos ang pinakaulo ng mga kurakot. Kaya ko sinasabi na si Bongbong Marcos isa sa pinakaulo ng kurakot dahil siya ang umaaproba sa lahat ng project at sa lahat ng budget. Si Bongbong Marcos ang pumipirmahan yan bago mapunta doon sa sinyanin ng mga kurakot. Ano kasi sinabi si dapat paniwalaan ng Yes, taong bayan? dapat natin paniwalaan dahil si Zaldico ay isa sa mga kurakot at nagnako sa kutapera ng bayan. Ngayon, si Zaldico lamang ang makakapagturo kung sino ang mga kasabwat at sino ang leader nila sa mga pagdalakaw. At tinuro niya mismo doon, si Bongbong Marcos ay sangkot sa pagdalakaw sa ating pera. So yung panawagan nyo ngayon, sumabasa ko. Yes, lahat. Yan ang panawagan namin. Kung hindi makapalang pagmumukha mo Bongbong Marcos, bumaba ka na sa pwesto dahil buong sambayan ng Pilipino ang nagsisigaw ng Marcos resign, kaya dapat ka na bumaba sa pwesto mo. Yan, kung gusto mo na mahal mong taong bayan at mapaganda ang ating bansa, mas mainam na bumaba ka sa pwesto para maging peaceful ang ating bansa. Dahil nakakaya sa lahat ng mga Pilipino at nakakaya sa ibang bansa na ang ating bansa ngayon ay kurakot at ang namumuno sa atin ay wala sa tamang pag-isip. Ano nyo, ginagawang rally, protest rally dito sa Recto, masusundan pa ba ito? Yes, masusundan to hanggat hindi bumababa at napapakulong ang mga politikong sangkot sa anomalya. Pero hindi naman magagaya ng nangyari sa September 21 protest rally na nagkaroon ng mga komunista So, yun eh. hindi natin yun gagayahin, pero hindi natin sila mapipigilan kung kaya gagawin nila yun dahil sa tagal-tagal ng panawagan natin na bigyan ng hustisya at karapatan at naikulong mapanagot ang mga politiko hanggang ngayon wala pa rin kami nakikita. Kaya kung meron man sa mga grupo o political organization ang gumawa pa nun, hindi namin masisisi dahil yun ay galit nila at dapat lamang yan sa mga politikong magnanakaw. Salamat sir. Wala po kayo saan sir? Wala ako sa Mindanao, kaya kung ang balay sila sa lubong ko yung sub pinapakain ng NBI. Ayun! Naman John B. Rimulya! Ipakita si John B. Rimulya andun! Si John B. Rimulya andun, ipakita niyo! Ayos John Pico. Kasi nagmamike siya kanina. Hindi ako pwede makipag-usap sa isang tuta na ulol.
Hindi siya bumababa. Kung gusto niya makipag-usap, dito siya bumaba. Kung gusto niya magsutukan pa kami. Yan ang Mindanao. Yan. Salamat. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Grabe, Mabuhay no? tayo mga Pilipino! Maraming salamat. Mamatay si John P. Ang tindi po ng anak ni Andres Bonifacio, mga kababayan. Apo pala ito. Apo ni Andres Bonifacio po ito. Talagang napakalupit ng kanyang mga banat dito na ikakataranta ng Malacanang talaga. Nakita nyo naman ang kanyang mga sagutan. Talagang apo ng isang magiting na bayani. Kita nyo naman, oh, kamuka ni Sigat Andres Bonifacio na nanlaban at ipinagtanggol ang ating bayan sa mga kamay ng dayuhan na mapang-api. Ngayon lang po natin makikita, mga kababayan, na isa sa mga kadugo ni Andres Bonifacio ay nagsasalita na dito. Matindi ang kanyang mga binitawan na salita. Na pati si John Vic Rimulya ay hinamon niya ng suntukan. Mga kababayan, hindi na talaga mapigil ang taong bayan sa kanilang pagsigaw ng tunay na hostisya. Hanggang ngayon kasi, mga kababayan ko, alam niyo naman ang totoo. Na tila hanggang ngayon ay wala pong napaparusahan sa pagnanakaw ng mga sindikato. Itong nakikita natin ay tila isang palabas lamang na kunwari may kakasuhan. Pero, sabi nga ni Marcoleta, puro butete at puro sapsap. Walang mga malalaking buwaya o butanding. Kaya itong anak or kadugo ni Andres Bonifacio lumabas na para magsalita. Matindi talaga. Nakita niyo naman yung kahapon. Napakarami ng mga protester. Sinugod ang Malacanang. Pati yung effigy ba yun? Effigy ni BBM talagang winasak. Winarak. Buti na lang ang mga kapulisan, mga kababayan, prepared. Talagang nasa 20,000 na mga sundalo yata or mga pulis ang binarikada at humarang po dyan po sa Menjola para harangin ang pwersa ng masa na nagpoprotesta na sumisigaw ng katarungan. Grabe talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Ituloy pa natin ang mga banat ng apo ni Andres Bonifacio. Gising, work. Kayo po, anong masasabi nyo po dito, mga kababayan, sa mga mensahe ng apo ni Bonifacio? Matindi, napakatapang, Talagang hinahamon niya po si BBM na kung mahal niya ang taong bayan ay magpa-medical test na at hair follicle test. Yan din ang mga sinisigaw ng mga kilalang personalidad. Gaya ng sikat na si Malutikia. Yan din ang sabi ng kanyang kapatid na pambansang ate na si Manang Aimee. Ading ako ito. Hindi ako masamang espiritu. Kasi sabi ni BBM, nung nagsalita po ang kanyang kapatid, ay sinabihan niyang, ang kapatid kong yan ay hindi ko kilala yan. Ibang tao yan. Sabi ni Manang Aimee, ako ito. Huwag mo akong itakwil. Baka ibang espiritu ang nakikita mo, ading. Tila naglalakbay na naman ang iyong isipan. Bakit hindi mo na ako makilala ngayon? Sabi ni Manang Aimee. Di ba nung nakaraan talagang matindi po ang banat ng kanyang sariling kapatid.
ang mga revelasyon na matagal ng kinimkim ni Manang Aimee na di umano ay talagang ang kanyang kapatid ay sarap na sarap sa pulburon. Kaya itong panawagan ng taong bayan, pati si General Pocis sagsalita na kung ako ang piloto, sasakay ka ba sa akin, sa aking paglipad? Ako ang iyong piloto ng eroplano. Kung alam mong ako ay lango sa alak at nakapulburon, ipagkakatiwala mo ba ang buhay mo sa akin? Sabi ni General Pocis, yan po ang kanyang mga binitawan na mga salita. Napakatindi nito, mga kababayan. So ano masasabi nyo dito? Matindi itong mga revelation na ito. Ituloy pa natin ang apo ni General Bonifacio tuloy. Ang apo ni Andres Bonifacio matapang na sumabog. Matindi talaga. Dala-dala ang dugo na nananalaytay sa ugat ng pagka-Andres Bonifacio. Matapang na tao. Ito po. Susunod sa utos ng isang drug addict na leader. May silbi at may value ang paninindigan at pagsisilbi nyo kung ang sinusunod nyo ay demonyo, magnanakaw, long-term drug user. Gusto nyo? Adik ang presidente! Alam yung adik yan! Saan? Saan ang sinumpaan nyo, mga wala? Protect the Filipino people! Protect the women! Protect the sambayan ng Pilipino! Not the Philippine President! Adik! Adik! At ngayon naman, bigyan po natin ang pagkakataon. So yan po ang tindi ng mga revelasyon na ito, mga kababayan. Pinangunahan ng apo ni Bonifacio mula sa tuhod. Ilan taon na ba si Andres Bonifacio, mga kababayan? Mga kababayan ko, ilan taon na? Nasa 150 years na yata, 140 years o 200 years na yata no? Ano sa tingin nyo, mga kababayan, ilan taon na si Andres Bonifacio? Ilan na po, mga kababayan, mula ngayon? Para lang meron tayong kaalaman. Andres Bonifacio. Oh, 1863, mga kababayan ko. Grabe, no? I-check lang natin. O eto, mga kababayan ko, 162. Isipin nyo, 162 days. 162-year-old na. Mula nung isinilang si Andres Bonifacio, mula nung November 30, 162 years old. Napakatindi, mga kababayan ko. The date commemorates the 162nd birthday anniversary of Andres Bonifacio, a key figure in the Philippine Revolution against the colonialization of the Spanish. Diba, mga kababayan? Napakatindi, oh. So, ano masasabi nyo dito sa mga banat na ito?
na talagang hinamon si BBM na magpatingin na at ipakita ang medical certificate ng pulburon issue mula sa buhok. Ang kailangan mga kababayan ngayon daw, in the present, not in the past. Kasi sinasabi ni Auntie Claire, ay meron na yan. Huwag nang paulit-ulit. 2021 pa lang, nagpulburon test na yan. Sabi ni Manang Aimee, ngayon na, now na in public, you have to be sure that our president is healthy. Diba mga kababayan? Ako, si The Wonders Philippines, ang inyong kabayan, nagmamahal sa bayan, for transparency, for a better democracy. Salamat po sa mga kababayan natin abroad, OFW. I-share nyo ang bidyong ito. Salamat po ng marami sa inyong mga walang sawang suporta sa mga ginagawa nating reaction video na ito na nagpapakita ng tunay na nangyayari sa ating bansa. Salamat po ng marami mga kababayan.